Sabi dito, in the HOR committee hearing today, a Blue Ribbon staff member identified by Senator Jinggoy Estrada as Beng Ramos was linked to a supposed delivery of obligation, aka lagay. Mga kababayan, aka lagay daw. Ngayon, ano ang mga natuklasan pa ni Ping Lacson dito? Sa Blue Ribbon Committee, Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, mga kababayan, ay meron pala doon spy. Mga kababayan, mayroon doon spy. May spy si Lacson at mayroon din doon mga tao na staff pa ng Senate Blue Ribbon Committee na kung saan ay mga bagman. Sila yung mga naniningil ng mga lagay. Pagdudugtong-dugtongin natin ha, yung mga pahayag ni Bryce Hernandez na meron sa kanya kaya niya pinangalanan si Jinggoy Estrada ay yung taong yon, mga kababayan, ay nakikipag-communicate sa kanila through the Viber na merong disappearing message. Ngayon, sabi ni Lacson, etong Beng Ramos na to, mga kababayan, ay member, mga kababayan, ng WJ Construction or involved sa WJ Construction, which is, I truly believe, because ito rin yung nakita, yung ipinakita nitong si Bryce Hernandez doon sa electronic evidence na inilabas niya sa House of Representatives that was awarded a project by then Bulacan First DEO Henry Alcantara, mga kababayan. Yun, nai-involved na. Nagko-connect ngayon yung WJ Construction si Beng Ramos kay Henry Alcantara. Kung titingnan natin yung pinapakita nila Bryce, nako, mukhang talagang maliwanag. Mayroong nagdudugtong, 'di ba? Since I am not sure if there is only one Beng Ramos in the Blue Ribbon Committee, which I was just elected by my peers to chair, just like DPWH Sec Vince Dizon, maybe I also need to do a simultaneous internal cleansing while buckling down to work. Ibig sabihin, mga kababayan, ayaw pang hawakan ni Lacson ngayon na magkaroon ng implementation ng isang hearing sa susunod sa Blue Ribbon Committee dahil meron silang mga nakita dito, mga member na bagman, mga member na taga-singil, nagdi-deliver ng lagay. Tama, yung pinapakita ni Bryce Hernandez na ito nga, sabi niya ganon. Ako ay galing sa opisina ni Senator Jinggoy. Yun ang paliwanag niya, 'di ba? Senator Jinggoy. Ngayon, member pala ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Mga kababayan, yung Beng Ramos. Sila rin mismo ang nag-imbestiga itong Beng Ramos na to ay member ng Senate Blue Ribbon Committee na kung saan sangkot sa pagdi-deliver ng mga lagay. Sabi ni Lacson, teka lang. Meron palang mga ganito. Paano nalaman ni Ping Lacson? Meron din siyang mga tao na spy doon sa loob. Mga kababayan, alam nyo naman si Ping Lacson. May intel to, dating pulis. Diba? Matinik, mga kababayan. Nalaman niya ngayon na madumi pala itong Senate Blue Ribbon Committee na to. Dahil may mga tao na mga sangkot. Mga kababayan. So, I came to an idea na sa nakita natin, sa in-establish ko kanina, yung mga senador. 'Di ba? Nakita nyo. Sabing ganito, mga kababayan, ay parang yung Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta ay dinidiktahan po ng mga dinidiktahan ng mga contractors. Bakit? Mga kababayan, ano ang patunay mo, GP? Huwag kang mapagbintang, masama yan. Puro ka lang hinala, puro ka lang haka-haka eh. Bakit? Bakit ko nasabi? Napansin natin, doon sa Senate Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, nandoon si Lawrence Lubiano. Hindi natanong.
Parang wala lang. Di ba? Na alam naman natin, mga kababayan, hindi man lang binanggit ano bang relasyon nila ni Chis Escudero. Na ito ba ay nagbigay ng 30 million? Umamin yan dun sa House, hindi po sa Senate, mga ka-GP Natics. It appears to me na talagang may mga tao doon. Iniiwasan nila na tanungin yung mga taong ito na involved sa anomalya. Nagkakaroon din sila ng selective amnesia. Nagkakaroon sila ng selective questioning. 'Di ba? Nang itatanong doon or line of questioning doon sa mga research person at pinipili lang din nila yung mga tatanungin nila. 'Di ba? Sa House, nakita natin itong si Henry Alcantara, kahit anong pagsisinungaling niya, mga kababayan, huling-huli na may itinatago. Ngayon, sabi ni Lacson, ganito. Yan. Sabi ni Lacson, mga kababayan. Ayan. Sorry medyo delay ng konti. Article. Para makita natin buo. Ayan. Sabi niya dito, Lacson prioritize internal cleansing in Blue Ribbon Committee. Bakit mo lilinisin ang isang sabi natin lugar? Kung wala naman po itong dumi. So may nakita si Ping. Anomalya na nangyayari. Sabi dito, an internal cleansing of the Senate Blue Ribbon Committee will be one of the top priorities or one of the priorities of new chairman, Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, aside from immediately buckling down to work and continuing where the former chairman has left off. Lacson cited the need of an internal cleansing after an alleged theft of Senator Jinggoy Estrada was linked to a supposed delivery of obligation aka lagay or bribe during a congressional hearing on Tuesday and was identified by Senator Estrada as top of the Blue Ribbon Panel. Okay. Balikan natin yung pagkakadugtong, mga kababayan. Para hindi tayo maligaw. Ano ba pinupunto mo, GP? Meron dito, medyo malabo, pero pipilitin ko maipakita sa inyo. Kasi si Jinggoy Estrada, ito yung kanyang panawagan. Kasi tawag dito. Ewan ko kung anong tawag nyo sa kanya, mga kababayan. Pero na-identify daw niya yung tao. Sabi niya ganon. Kita nyo na ba? Ayan. Sabi niya rito, Philippine Senate Office of Senator Jinggoy Estrada. On September 9, 2025, Attorney Renato N. Bantug Jr., mga kababayan, Senate Secretary. Dear Secretary Bantug, in a committee hearing at the House of Representatives, one resource person mentioned that a certain Beng Ramos is representing herself as the staff of Senator Jinggoy Estrada. Yan. Based on the records during the entire stint of Senator Estrada since 2004, we did not have in our plantilla any staff by the said name. She was never authorized to use the senator's name nor to act in his behalf. We were informed that one Beng Ramos, Divina Gracia B. Ramos, is employed in the office of the Secretary, particularly under the Blue Ribbon Oversight Office Management or BROOM. We are therefore requesting your good office to conduct an investigation of this serious matter. If proven guilty of misrepresenting the senator, we expect that she will be meted with the appropriate penalty, hoping for your immediate consideration. Thank you. Attorney Roquel Mejia, Chief of Staff ni Jinggoy Estrada. Now, balikan natin, mga kababayan, yung yung pagpapakilala ni Beng Ramos dito po sa ipinadala, mga kababayan. O yung ipinakita pala, sorry.
Ayon. Tingnan nyo ha. Ayan. Tingnan nyo maigi mga kababayan. Ang sabi dito nung Beng Ramos. Hello ADE Bryce. This is Mina of WJ Construction. Beng Ramos. Pwede ako call sa'yo? Diba? Pwede akong call sa'yo. Good evening ADE. December yan ha. December 10, 2022. Oh. Hindi yan dinoktor. Jinggoy. Para sabihin nyo na dinoktor. Good evening ADE. Assistant District Engineer. Pasuyo naman po sa Thursday morning kung na pupuntahan yung staff na mag-deliver sa'yo ha December 15. Ano yung i-deliver? Siyempre, bagman nga eh. Lagay. Diba sabi dun kanina ni Ping Lacson, itong Beng na to, mga kababayan, ay taga-bit-bit ng lagay. Ma'am, papunta kami ng Davao ng Tuesday till Friday. Good evening po. Sa Saturday morning kaya ADE, yung partner ko na lang ang makipag-meet sa'yo. So, mayroong boyfriend pala itong Beng Ramos. Ma'am, pupunta po ng office bukas yung kinuhanan natin ng project para kunin po yung pera sa atin. Maliwanag to, mga kababayan, na nakikipag-transact yung Beng Ramos na to. 'Di ba? Anong pagpapakilala niya, stop ito ni ni Jinggoy Estrada. Saan mo nakita yung stop ito ni Jinggoy Estrada GP? Sorry kung tinanggal ko 'yon, mga kababayan. Teka. Wala ata ako nung isa na nagsasabi na ito ay stop niya. Malabo kasi yung iba eh. Hindi natin mapakita. Labo no? Hindi nyo magets. Basahin na lang natin to. Sorry. Ayan, sabi niyang ganon. Good day MADE, apologies for late rebirth. May emergency lang sa family kahapon. Meron ka bang ma-assign to receive on Thursday? Naka-ready naman na to, di lang talaga pwede yung magdadala kahapon. Naka-quarantine. So talagang tagapagdala itong si Beng Ramos ng mga nasabing pera, 'di ba? Mga kababayan, ayan, na-establish natin dito na talagang ang Senate Blue Ribbon ay hindi po malinis. Kaya kailangan, sabi ni Ping, linisin muna natin bago ako mag-take over ng tuluyan. Baka kasi masabit ang ating ang aking pangalan, 'di ba? Oh. Ngayon, ano pang sabi ni Ping Lacson, mga ka-GP? Yung iba na inaantok na oh. Kanina tuwang-tuwa kayo ha. Naantok na ngayon. Sabi niya ganon, in the House Committee hearing today, a blue ribbon member identified by Senator Jinggoy. Kasi nga, mga kababayan, yung Beng na daw na yan ay stop daw. Ang pagpapakilala niya ay stop ni Jinggoy. Kaya nagagalit si Jinggoy. 'Di ba? So hindi mo rin masisi si Bryce Hernandez doon. Dahil ito yung kausap niya sa Viber eh. Si Beng Ramos. Since I'm not sure if there's only one Beng Ramos is in the Blue Ribbon Committee which I just elected by my peers to chair, just like Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, maybe I also need to do a simultaneous internal cleansing while buckling down to work ahead. Also, Lacson stressed the cleansing is especially important as the Blue Ribbon panel is tasked to look into government misconduct and to check accountability. Lacson, who was formerly elected Blue Ribbon Committee Chairman Tuesday afternoon, had done an internal cleansing of the Philippine National Police when he headed it from 1999 to 2021. The internal cleansing rid the PNP of mulcting policemen and other misfits and led to high public trust. Earlier today, former Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez claimed in the House inquiry
that Estrada received a 30% kickback from 355 million worth of allocation. Hernandez showed photos of Estrada ex Bulacan First Engineering District Head Alcantara and screenshot of a message exchange involving an alleged member of Estrada's staff identified as Beng Ramos. So mga kababayan, syempre ayaw naman nating maging bias. Dito, dahil wala naman personal knowledge itong si Bryce Hernandez na siyang nagbibigay ng pera kay Jinggoy Estrada, sabihin natin na may lusot. Sabihin natin na hindi rin yan tatayo sa korte, boss. Di ba sinabi mo kanina, tama po kayo. And siya ay nag-relied lang dito sa electronic na nagpakilala itong si Beng Ramos na stop siya ni Jinggoy Estrada. Di ba? Ngayon, mga kababayan, dahil iniimbestigahan nila ito at nakita nila, ito pala ay member ng Senate Blue Ribbon Committee na tumatayong bagman, tagapagbitbit ng mga lagay. Diba? In identifying the allegation, Estrada said he had no staff member named Beng Ramos since entering the Senate in 2004. He added Ramos was a staff member of the Blue Ribbon Committee and a former girlfriend of one of his Senate staff. Ayon. Mga kababayan, meron din ditong medyo hint. Kaya naman pala dinadamay ka kasi sabi ni Beng Ramos, mga kababayan, na-remember nyo dun sa sulat kanina, dun sa chat, na sabi niya, Bryce, hindi ako makakapunta, pwede bang yung boyfriend ko na lang? Binabanggit din dito, mga kababayan, na yung si Beng Ramos ay former girlfriend ng Senate staff ni Jinggoy. So kayo na bahala magkabit-kabit nung usapin na yan. Pero ang malaga dito, it appears to me, mga kababayan, na kung sinasabi ni Jinggoy, hindi niya stop ito, maaring ginagamit yung kanyang pangalan. Pangalawa, ito ang catch. Stop ni Jinggoy Estrada yung dating dating boyfriend nitong si Beng Ramos. So merong pagkakakonect pa rin, mga kababayan, kasi itong dating boyfriend niya, maaring yan yung tao, pero dati pa GP, December pa kasi ito ano na ngayon? September, ilang buwan na yon? January, February, March, April, May, June, July, August, September. 9 months. Maaring yung tinatawag niya dito na ex ng dati niyang ng staff niya, ano sabi dito? And a former girlfriend. Former girlfriend ng staff, Senate staff ni Jinggoy. Ibig sabihin, currently employed as a Senate staff ni Jinggoy, yung tawag dito, mga kababayan, yung girlfriend. Diba? Yung boyfriend pala, nagkakandalito-lito na ako. Si Beng Ramos ay dating jowa. Eto na, para hindi ako malito. Dating jowa nitong ng Senate staff ni Jinggoy, etong si Beng Ramos. Okay, mga kababayan, it appears to me, etong jowa ni Beng Ramos na staff ni Jinggoy ay maaring siya din yung binabanggit dito sa picture, dun sa pinicturan. Let's ka nga muna dyan, Marcoleta, nanggugulo ka, nakikita ko mukha mo ito. Diba sabi rito, ay ADE. Kita nyo ba? JP, di namin nakikita. Okay. Ayan, sabi niya ganon. Ayan, papalakihin ko sabi niya ganon. Sa Saturday morning, kaya ADE, yung partner ko na lang ang makipag-meet sa'yo. So, maaring yung partner niya na to, mga kababayan, diba? Yung partner niya na to, ni Beng Ramos, siya yung staff ngayon na currently employed pa rin, na staff ni Jinggoy Estrada. Isipin nyo,
kung ito ay staff ni Estrada at girlfriend niya dati si Beng Ramos, do you believe or would you believe, mga kababayan, na wala silang alam sa mga nangyayari na anomalya dito na hindi connect ito? 'Di ba? Syempre, kung boyfriend mo to at Senate staff ni Jinggoy Estrada, tapos pinakuha mo yung pera na yon, may alam to mga to. So dapat ipatawag din ito. 'Di ba? Total alam naman nila, na identified nila itong Beng Ramos. Sana yung dati niyang boyfriend na sinasabi dito ay ipatawag din. Na-stop nitong si Jinggoy Estrada. At diyan sigurado magkakabukuhan. 'Di ba? GP, marahil hindi pa yon ang huling hawak na ebidensya ni Bryce. Sa tingin ko meron pa. I think so, mga kababayan. Ma'am Lilibet Jose, tama po. Hindi po si Beng Ramos ang staff ni Jinggoy. Ang staff ni Jinggoy, yung former boyfriend ni Beng Ramos, na ngayon ay kasalukuyan, kasi hindi naman nilagay dito na ex-employee ni Jinggoy. So ibig sabihin, yung boyfriend ni Beng Ramos ay kasalukuyan pa rin pong empleyado ni Jinggoy Estrada. Tama? At malamang sa malamang, yung inuutusan dito na yung partner ko ang kumuha, ang makipag-meet sa'yo, siya din yung boyfriend niya dati na staff ngayon ni Senator Jinggoy Estrada. 'Di ba? Oh. So yung mga yan, mahalungkat kapag pinatawag itong mga to. At diyan natin mapapatunayan kung si Estrada ba talaga ay walang kasalanan, kung ginagamit ba lang ba ang kanyang pangalan. 'Di ba? Pero sabi ko nga po sa inyo, mga ka-GPnatics, bakit si Marcoleta ay sinasabihan niya na safe na si Jinggoy? Si Jinggoy mismo ang nagsabi na si Beng Ramos dating staff ni Jinggoy. Dati niyang Hindi, mga kababayan. Sinabi doon sa na si Beng Ramos, simula nung umupo siya nung 2004, wala siyang staff na nagngangalang Beng Ramos or Divina Gracia Ramos. Ito daw ay member po ng Blue Ribbon Committee. Okay, staff ng Blue Ribbon Committee. Ang jowa naman dati ni Beng Ramos ay staff ni Jinggoy Estrada. Dating jowa ni Beng Ramos, staff ni Jinggoy Estrada. At dito, kinokonek ko lang naman na baka itong boyfriend dati ni Beng Ramos, siya yung inuutusan dito na makipag-meet up kay Bryce Hernandez to get the money. 'Di ba? Ayun. Malinaw na. Talito rin ako kanina kasi girlfriend eh. 'Di ba? Ako kasi isa lang yung girlfriend ko eh. Yung asawa ko ngayon. Talaga Huh? Ayun, maliwanag mga kababayan. So lilinisin daw ni Pig Lacson kasi marumi daw yun, mga kababayan, kasi yung mga member pala doon ay mga bag money, ay bagman, 'di ba? O yun yung mga nagbibitbit ng lagay. Sila yung mga nagdadala doon sa mga may impluwensyang mga tao. Patay tayo diyan, lumalawak ang investigasyon, pati tayo. Yung utak natin naglalaro eh. Kaya ako pinakita itong mga screenshot na to. 'Di ba? So, balikan niyo yung video na to kapag isang araw lumabas, ipinatawag si Beng Ramos at ipinatawag yung boyfriend niya na sinasabi dito na makikipag-meet up kay Bryce to get the money. 'Di ba? Oh. Maganda rin, sabi ko nga po, napunta talaga kay Lacson, and sabi ko intentionally na inlagay ito, tanggalin si Marcoleta because he is a real bias. He is real bias, mga kababayan, when it comes to the investigation. Kita nyo yung ginawa niya? 'Di ba? Oy, Rani Shera, shoutout sa inyo ha.